may nasabi po itong si Marcoleta mga kababayan na hindi po nagustuhan ng mga kababayan po nating Pilipino, especially yung nakatira mga kababayan sa Pag-asa Island at sa may Kalayaan Island, na kung saan ang dating kasi sa kanila parang ipinasusuko na ni Senator Dante Marcoleta yung mga teritoryo po natin dyan, which is etong Pag-asa Island at etong Kalayaan Island. So ngayon mga kababayan, pakinggan po natin itong sinabi ni Senator Dante Marcoleta dito po sa ipinost mga kababayan na video ni Senator Ping Lacson. So ito, i-play muna natin mga kababayan. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? Or something that is not even within our EEC? Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. I-give up mga kababayan yung KIG, yung Kalayaan Island at yung Pag-asa Island. Yun ata yung tinutukoy dito. Anyway, tuloy pa natin. Nag-govern pa rin yung international law. So atin yung Kalayaan Island Group. We call now on Captain Jess B. Pilar, Philippine Navy, the most senior among the officers now under consideration. Grabe yung pagiging pro-China mga kababayan, ano? Tapos biglang kambyo. Sinasabi na wag daw ipamigay. Para mo na rin sinabing ipamigay . Pag sinabi mong i-give up, ibig sabihin yan, hayaan na lang. At pag hinayaan natin yan, at hindi na natin ginampanan yung pagsakop sa sarili nating teritoryo at binitawan natin yan, natural mapapapunta yan dun sa bansa na nag-i-interest dyan po sa island na yan. Diba mga kababayan, mapapapunta yan sa China. Yun na rin yun. Anyway, tuloy pa natin. Meron po tayong mga isla na occupied natin ngayon. Ito yung Kalayaan Island Group. Ngunit, they are way beyond our EEC. Wala doon sa limit ng ating exclusive economic zone. Being a member of the armed forces, our seas, our rights, and our future. And we just stick to what is legally ours, what is stated in our law, sir. I'd like to congratulate you for responding very well to the questions of the Honorable Marcoleta. Sa batas, kung sino una nakadiscover at nag-occupy, yun ang inasyon na may mag-ari, di ba? Tama. Yung Spratlys Island, si Tomas Cloma yung nakadiscover nito. Tinurn over na ni Tomas Cloma yung ownership sa Philippine government. This was formalized by way of a presidential decree, PD 5096. Ang nag-govern pa rin yung international law. Panahon pa ito mga kababayan ni former President Ferdinand Marcos Sr. Kasi sabi dito, freedom land or colonia effectively ended in 1978 when Ferdinand Marcos Sr. released a decree formally incorporating a large section of the micronation claimed territory as part of Palawan. The municipality of Kalayaan was established. Yan yung nakalagay dito mga kababayan, panahon pa ng tatay ni PBBM. Diba? Tapos sasabihin lamang ni Senator Dante Marcoleta na porket hindi kasama dun sa 200 exclusive economic zone mga kababayan, hindi na daw atin kaya dapat nating i-give up. Hindi naman pwedeng ganon. Kasi ang usapan dyan kung sino ang unang nakatuklas, kanya po yun. Ngayon mga kababayan, since etong isang Pilipino mga kababayan, pakitama na lamang po kung ako po ay mali, ang isa sa mga nakatuklas at isinurrender sa Pilipinas, yun po ay nangangahulugan na atin na. Lalo na at nung panahon ni former President Ferdinand Marcos Sr., naglabas na po ng batas na kung saan nagpapatunay na ino-occupy natin yan. Kasi nga, atin po yan mga kababayan. Anyway, tuloy pa natin. So atin yung Kalayaan Island Group. And Pag-asa Island is a barangay of the Kalayaan Island Group Municipality. This is the only inhabited barangay in the Tsaka take note nasa 400 Pilipino yung nakatira dyan. Kalayaan Island Group, and it is ours. Pangatawan na natin talaga itong part ng West Philippine Sea sa atin ito. Ayan sino nga yung nakatuklas? Wait lang Nasaan ba yun? Ito. Tinurn over na ni Tomas Cloma yung... Yon! Diba dahil nga ang una nakatuklas niyan mga kababayan si Tomas Cloma, and then itinurn over niya sa Pilipinas mga kababayan ito pong Kalayaan Island. And then nung panahon ng tatay ni PBBM, naglabas po ng batas na kung saan talagang ino-occupy natin
yang island na yan, yung teritoryo na yan. Ano po, so ngayon, mga kababayan, hindi ko po maintindihan dito kay Senator Rodante Marcoleta kung bakit niya nasasabi yung mga bagay na yan. Kasi dun pa lang sa issue ng pagiging pro-China niya ay talagang sobra-sobra na mga kababayan. Pati ba naman yung lantaran na paglalantad ng kanyang kulay, abay ginagawa po niya. Kahit pa may nakatira na mga kababayang Pilipino po natin, dyan po sa may Kalayaan Island Group. So ngayon, kung makikita po ninyo, since nung lumabas po, yung mga sinabi niya ni Senator Dante Marcoleta, kinundi na po siya ng mga residente ng Pag-asa Island at mariing tinuligsa ang pahayag na ipamigay na lang ang Kalayaan Island Group, mga kababayan. So ngayon, eto, pakinggan po natin. Mga kabombo, nagpahayag din ng matinding pagkadismaya mga residente ng Pag-asa Island at yan ay kaugnay ng pahayag na ipamigay na lang ang Kalayaan Island Group sa China. Para sa kanila, malinaw na teritoryo ng Pilipinas sa mga Pero sinasabi mga kababayan ni Senator Dante Marcoleta, to be clear, gusto lang natin maging patas dito. Sinasabi ni Senator Dante Marcoleta na wala daw po siyang sinabing ipamigay. Pero kung titingnan po natin mga kababayan, yung konteksto ng sinabi po niya na bitawan na lang, hayaan na lang, sa madalit salita, parang ipamigay na lang din natin. Yun na rin yun mga kababayan. Ano po, anyway, tuloy pa natin. mga isla at iba pang features at matagal na nilang panininirahan doon sa naturang bahagi at bilang patunay na rin ng soberanya. Narin din mga kabombo na giit ng ilang mga residente na dapat na hindi isuko ang karapatan ng ating bansa sa West Philippine Sea. Tama. Samantala, nilinaw naman ni Senator Rodante Marcoleta na mali ang interpretasyon ng ilan kaugnay sa kanyang mga nasabi sa naging pagdinig. Ayon nga sa kanya, hindi intensyon ay pamigay ang alinmang parte ng ating teritoryo maging ang Pag-asa Island o ang Kalayaan Island Group. Paliwanag niya, ang kanyang naging pahayag ay bahagi ng katanungan ukol sa estratehiya ng bansa sa pagdinig at pagtindig laban sa China. Tiniyak naman ang Palasyo Ma'am Biyabeng, mega love shoutout Malacanang na hindi kailanman isusuko ng pamahalaan ang kahit 1 pulgada ng teritoryo ng ating bansa. Nanindigan pa mga kabombo ang Department of Foreign Affairs na sakop ng soberanya ng bansa ang Pag-asa Island at Kalayaan Island Group. At kaugnay ho niyan, ating balikan ang naging pagdinig ng Commission on Appointments kung saan nabanggit nitong si Senator Rodante Marcoleta ang ilang kataga ukol naman sa naturang bahagi ng ating teritoryo. O yung Pag-asa, yung Parola, yung Kota at yung Lankiam. Captain, alam po ninyo yan. Incidentally, Mr. Chairman, itong 4 na features na occupied ng ating bansa, they are way, way beyond our EEC. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it. Sila lang naman kasi nagsasabing magkakaroon ng gera, mga kababayan. Sila lang ang nag-i-interpret sa mga kababayang Pilipino po natin na magkakaroon ng gera once na nagprotekta tayo ng sarili po nating teritoryo. Maliwanag nga ang mandato ng ating mahal na presidente. Protektahan ang teritoryo natin, huwag gumamit ng water cannon, at the same time, huwag makipag-away dito po sa mga Chinese Coast Guard. Maliwanag ang sinasabi ni PBBM, tayo ay nagpuprotekta lamang at hindi po tayo nakikipaggera. Hindi natin maintindihan dito sa propaganda ni Senator Dante Marcoleta na parang ang dating mga kababayan, gustong-gusto nating makipag-away, makipaggera dito po sa bansang China kahit hindi naman. Diba? Oy, Ma'am Biyabeng, mega love shoutout po ha. Thank you very much po. For something that is not even within our EEC. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Diba? Then, mako-coordinate na natin lahat. Mr. Chair, kaya po yun ang dahilan, hindi po tayo... Sa tingin nyo ba mga kababayan, pag binitawan natin yung Kalayaan Island Group at kinamkam ng China yan, sa tingin nyo makukontento ang China? Hindi. Hindi sila makukontento mga kababayan. Parang ang dating kasi dito, tinatakot ni Senator Dante Marcoleta yung mga kababayang Pilipino po natin na once na hindi natin binitawan yung Kalayaan Island Group, magkakaroon po ng gera. Sa madalit salita, sinasabi naman ng ating mahal na presidente
na hindi tayo nakikipaggera dyan sa mga yan. Nagpuprotekta lang tayo ng mga teritoryo po natin. Once na binitawan natin yan, hindi po makukontento ang China. Mas lalo nilang sasakupin yung mas marami pa nating teritoryo. Tandaan nyo po yan. Kaya nga mahirap eh. Mahirap pagdating ng 2028 na kapag ka ang nanalo, pro-China mga kababayan, maniwala kayo, yung mga Kalayaan Island na yan, yung mga Pag-asa Island na yan, yung Kalayaan Island Group na yan, mawawala yan nang hindi nyo namamalayan. 'Di ba? At ito pa yung isang pinakamasaklap na posibleng mangyari. Yung West Philippine Sea na pinagkukunan ng napakaraming likas na yaman ng mga kababayang Pilipino po nating mangingisda, mawawala yan nang hindi nyo namamalayan. Baka magising na lang kayo isang araw, probinsya na tayo ng China. Ano po? Anyway, tuloy pa natin. Makagawa ng mapa para sana ma-submit na natin. And in our lifetime, we will able to see doon sa entire stretch ng South China Sea, lalabas doon ang West Philippine Sea. Bagay yan mga kabombo, mga Castar Nation, ang naging pahayag ni Senator Rodante Marcoleta sa naging pagdinig ng Commission on Appointments kung saan ay nakasalang Yan ang na rin ilang mga yun. opisyal ng Armed Forces of the Philippines. For the most trusted Di ba mga kababayan? Tapos alam nyo yung pinakamatindi pa dyan, pagkatapos nung ama, yung anak naman ang sumunod. Ano yung sabi nung anak mga kababayan? Eto anong sabi ni Congressman Paulo Marcoleta? Basta Paulo talaga, hindi ko nilalahat Alam nyo na yun. Sabi po dito mga kababayan sa Abante, una sa balita. Ayan, binakbaka ni Sagip Party List Representative Paulo Henry Marcoleta ang mga opisyal at senador na aniya ay nagpapainit ng tensyon laban daw po sa bansang China. Nagbabala si Representative Marcoleta na posibleng mabigat na epekto nito sa bansa kung sakaling humantong sa digmaan ng sigalot sa West Philippine Sea. Sabi pa dito mga kababayan, ito daw. Sa quote-in-quote makikita ninyo, kung sakaling girahin tayo ng China o ng China, ihilera ninyo sa harap ng bakbakan itong spokes ng Coast Guard at yung mayayabang na senador. Sila ang unang lumusob o kaya ibala ninyo sa kanyon. Tingnan natin ang tapang nila. O yan sila lang naman kasi mga kababayan ang nagpapalabas sa publiko na magkakaroon po ng digmaan kahit hindi naman. Kasi sino ba may gusto na humantong mga kababayan sa digmaan yung pagprotekta natin sa sarili po nating teritoryo? Alam nyo, hindi ko maintindihan kung eto bang magtatay na ito pro-Pilipinas talaga at nagmamalasakit sa mga kababayang Pilipino po natin o nagmamalasakit lamang po sa interest ng China dahil pro-China sila. Kasi biruin nyo, mapa-congressman, tawag dito, mapa-senador na Marcoleta, talagang iisang tono Sa madalit salita, gusto nila ibigay na lamang yung mga teritoryo natin. Diba pagtataksil yan sa inang bayan? Yung hayaan na lamang na mawala yung teritoryo ng Pilipinas na matagal na panahong iningatan. At saka take note mga kababayan, hindi lamang po basta teritoryo yung pinag-uusapan natin dyan sa Kalayaan Island Group. Nasa 400 na mga kababayang Pilipino po natin ang nakatira dyan. Dapat maisip mo yan. Congressman Paulo Marcoleta at ng tatay mo na si Senador Rodante Marcoleta, anong klaseng lingkod bayan kayo? Dahil ako nagtatanong lang naman, naturingan pa na yung party list ninyo sagip. Pero hindi nyo kayang sagipin ang Pilipinas? Mga teritoryo ng Pilipinas, hindi nyo kayang sagipin? Diba? Anong klase kayong halal ng taong bayan? Ako nagtatanong lang naman. Kasi sa totoo lang, hindi porkit nagpoprotekta tayo ng teritoryo natin, gusto na po nating makipaggera. Sala po yung pinapakalat ng mga yan publicly. Diba maliwanag na pagtataksil sa bayan at pananakot sa emosyon ng mga kababayang Pilipino natin yan sinasabi nila. Diba? Mga kababayan, ngayon kung titingnan pa natin, sabi nga dito ni Senator Ping Lacson, ayan basahin natin. Sabi dito ni Senator Ping Lacson, ito daw, isuko ang Kalayaan Island Group. Pinuligsa ni Senator Ping Lacson na mungkahing isuko ang Kalayaan Island Group or etong KIJ. Dahil aniya, katumbas nito ang pagsuko ng Luzon o maging ng buong bansa. Kasunod ito ng naunang pahayag ni Senator Dante Marcoleta sa pagdinig ng Commission on Appointments or etong CA
na isuko ang KIJ dahil umano hindi na ito sakop ng exclusive economic zone ng Pilipinas, mga kababayan. So ngayon, ayon po kay Senator Ping Lacson, under international law, first discovery and possession of the of land that belongs to no one under the legal principle of res nullos or terra nullos is a recognized mode of sovereign ownership. Ibig sabihin, kung sino yung unang nakatuklas, halimbawa nung island na yon, at ibinigay sa bansa niya yon, ibig sabihin, yun ang unang nagmamay-ari, mga kababayan. Di ba nung natuklasan nga yan ni Thomas Cloma, di ba mga kababayan, isinurrender niya sa Pilipinas, and then nung panahon ng tatay ni PBBM, isinabatas po yan na kung saan nagpapatunay na yung Kalayaan Island Group ay pagmamay-ari po natin. Ano po, dahil nga tayo yung una nakadiscover niyan. So ngayon, sabi pa dito mga kababayan, even non-lawyer were taught this in school. Giit ni Lacson, mga kababayan, or kahit hindi ka abogado, alam mo yan. Lalo na't itinuturo po yan, mga kababayan, sa mga eskwelahan. Ngayon na nakakapagtaka dito, bakit mukhang hindi po ata alam ni Senator Dante Marcoleta? Tama ba ang sinasabi, mga kababayan, ni former Chief Justice Carpio, na kung saan si Senator Dante Marcoleta yung isa sa pinaka, alam nyo na yon, diba? Kasi iba yung naiisip ni Senator Dante Marcoleta sa sa iniisip ng mga kababayang Pilipino po natin, lalo na yung nakatira doon po sa Kalayaan Island Group. Yan pong ginagawa nilang yan, maliwanag na pagtataksil po yan. Diba, maliwanag na pagtataksil sa Pilipinas yan. Yung hayaan mong bitawan yung teritoryo. Kasi sabi nga dito, yung pagbitiw, mga kababayan, o pagsuko ng Kalayaan Island Group, katumbas ng pagsuko ng Luzon. O maging ng buong bansa. Kasi sa totoo lang, pag binitawan mo yan, inuha ng China yan, hindi makukontento ang China. Kukuha pa sila ng kukuha ng mas maraming teritoryo ng Pilipinas kasi ganun lang kabilis na bitawan natin yung mga teritoryo po natin. Ano po, so ngayon, bukod pa po dyan, nagsalita din, mga kababayan, ito pong si Atienza. At ayon po sa kanya, ito daw pong si Senator Dante Marcoleta ay mag-ingat sa kanya mga sinasabi. So ngayon, ito i-play po natin. Senator Marcoleta, be careful about what you are doing because you are weakening the continuing control of that particular area of the West Philippine Sea if we follow your thinking. Tama. If you are not sure, I am sure. If you are not sure, the UN actually displayed their certainty and their Saka nasa international law na yan, mga kababayan, na yung Kalayaan Island Group na yan ay pagmamay-ari po natin yan. knowledge of what the Philippines really own in that particular area. Senator Marcoleta. Ayan Diba, dapat nag-iingat ka, Senator Dante Marcoleta, sa mga sinasabi mo, lalo na't senador ka ng taong bayan. Baka mamaya magulat ka na lang. Ang mamamayang Pilipino nagagalit na sa'yo dahil sa mga ipinapakita mo publicly. Yung mga appearance mo na yan na pagtatanggol sa interest ng China. Di ba dapat Pilipino ka Laging ang iisipin mo ay interest ng Pilipinas. Tama yung sinabi ni Tito Sen. Masakit pag nilalamangan ng Pilipinas ng mga dayuhang bansa. Tsaka mga kababayan, kung titingnan nyo pong mabuti mas masarap at mas mabuti pang kaalyado ang Amerika kaysa po sa China. Bakit po natin nasabi? Yung Amerika hindi naman pinag-iinteresan yung mga island natin. Hindi naman pinag-iinteresan yung mga teritoryo po natin. Itong China, mga kababayan, kahit kaalyado natin sila nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, nakagapos ang kamay ng Pilipinas noon. At walang magawa para protektahan yung mga kababayan po nating mangingisda. Dahil nga, si Digong, mga kababayan, takot dito kay Xi Jinping. Diba, mga kababayan? So ngayon, sa akin, in my personal opinion, talagang dapat sa susunod na eleksyon, wag nang manalo't iboto yung si Senator Dante Marcoleta. Kawawa ang mamamayang Pilipino. Lalo na pag ang pinag-uusapan ay usapin ng West Philippine Sea
at ng mga island po natin. Kasi gano'n na lang pala kadali, isuko at pabayaan sa kanya yung KIG or yung Kalayaan Island Group. Eh magagalit nga sa'yo yung mga Pilipino na nakatira doon. At saka sa totoo lang mga kababayan, may isang municipality po doon na kung saan ang mga nanirahan na tao doon ay nasa 400 plus. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. So ngayon, eto pa yung isa dyan na talagang napakayabang nung una pero pro-China din naman pala. Eto, play natin. Pagkain ko kayo, ha? Willing ako magpapakamatay dyan sa West Philippines kung sabihin nila na pro-China ako. Willing ako magkimagira dyan sa West Philippines Ha? Sabihin nyo, pro-China? Hinahamon ko na nga sila. Kung gusto nila, bigyan ko sila ng baril at bala, atakihin natin yung mga nambubuli dyan sa West Philippines Meanwhile, si dating PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa ay nagsagawa ng inspeksyon sa mga paputok sa Bukawi, Bulacan. Ay yan, ibang ano na yan. Yan yung tumakbo siya mga kababayan. Pero dito sa issue mga kababayan ng sinasabi niya na handa siya sa issue ng West Philippines yan isang patunay na mayabang talaga si Senator Bato de la Rosa. Ano po, na hindi talaga niya mahal ang mga kababayang Pilipino po natin at hindi niya talaga kaya na protektahan mga kababayan ng Pilipinas. Marami ang nabudol, marami ang naloko nitong mga Chinador na ito. 'Di ba? Nakakalungkot man isipin na maraming deserve. Maraming mas deserving na mga dapat nakaposisyon at nakaupo sa gobyerno mga kababayan, especially in the Senate. Dapat itong mga ito, hindi na ito nanalo Dapat ang nanalo sina Secretary Benhur Abalos at yung iba pa na mas karapat dapat sana mga kababayan na mapaupo dyan po sa Senado. Diba katulad din na Heidi Mendoza, yan yung mga karapat dapat ang problema mga kababayan, ito pa mga ito ang nanalo, sayang lang ay pinapasahod at ibinabayad ng taong bayan sa mga ito. Mga pulpul na senador at mga pro-China na senador. Pasintabi po sinasabi ko lang yung totoo. Base sa nakikita at nababasa natin online. Mga pulpul na senador at mga Chinador, mga pro-China. O ayan, mga kababayan, ano po masasabi nyo? Hingil po sa sinabi ni Senator Dante Marcoleta na isuko na lamang, bitawan na lamang ito pong Kalayaan Island Group. Kasi para sa akin, maliwanag na pagtataksil po yan sa interes ng bansang Pilipinas. So kayo, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan mga kababayan.